Kamusta mga kabukyaw? Good morning sa inyong lahat. Eto nga't maaga tayo nagising pero tinanghali tayo ng biyahe. Kasi nga ang bagal kong kumilos. Dito nga sa part na to ay nakapagbaba na tayo ng unang bukyaw natin. At yan, nagbilad muna ako ng likod ko. Sa punto nga na yan ay nakatingin ako sa 7-Eleven tapos bigla ako nagutom. Pero sabi ko mamaya na ako kakain kapag may kinita na ako sa mga biyahe ko. Pero sa totoo lang naman bago ako umalis sa bahay namin kumakain talaga ako. Madalas ko nga palang almusalin kung hindi itlog na nilaga, Quaker Oats or saging na hinog. Swerte na lang din kapag may mangga. Gusto ko yung matamis yung hinog. Paulit-ulit lang na ganun yung almusal ko. Pero alam ko nakakapusog talaga siya at maganda sa katawan. Dito nga sa banda na to nakita ko na naman yung mga tropa nating yung mga ka-race natin na hindi ko kakilala. Ito nga si Maribet, kita nyo naman nakapantulog pa. At ito naman si Rebecca nakapantalon. Okay na rin para safe yung hita niya. Dito nga pala sa unan may kita nyo naman yung sapatos ni Mang Kanor. Pambagits, di ba? Pagdating naman dito nakita ako si Michael. Bit-bit na naman yung mga gamit niya. Feeling ko napagalitan na naman to ni Nenang Zelda. Kaya ayun, hinakot na naman yung gamit niya. Naglayas na naman siguro to. Iba talaga mga kabataan ngayon, konting pagalit lang, nagdaramdam na kaagad. Samantalang noon sa amin, pinapalo pa kami ng ratan. Nung makarating nga ako rito, nakita ko to si Raul. Suot na naman yung ribbon niya sa helmet niya. At kung mamasdan mo, babaeng-babae yung datingan niya, di ba? At eto nga si Robin, sumenyas na, mauuna na daw siya kasi may pasok pa daw siya ngayon kaya hindi mo na siya makasama sa amin. At pagdating nga dito, may coaching gustong pumasok sa linya ko, hindi ko na mapagbigyan kasi alanganin na rin. Pero sana next time huwag kang basa-basa papasok sa mga linya ng may linya, bossing, para hindi tayo magkakaroon ng aberya. Dito naman si Michael hindi naman mga gamit yung dala niya kundi malaking cake. Takot di magutom to sa mga biyahe namin. At pagdating nga dito, nakita ko naman to si Carla. Naka-ribbon din. O ito si Beshi Bell tsaka si Beshi Wap sumama rin. Ba't kaya ganun no? Sumasama lang yung tropa mo kapag nabubroken, kapag iniiwan sila mga partner nila or may mga problema sila Kadalasan ganun yung napapansin ko Gaya nitong dalawa na to, si Beshi Bell tsaka si Beshi Wap, ngayon lang sumama. Palagay ko nga may pinagdadaanan tong mga to. Pagdating naman dito nakita ko si Rene, grabe hinakot na ata buong cabinet nila. Feeling ko hindi lang pinagdadaanan ang rason kung bakit hinakot niya yung mga gamit niya. Palagay ko napubuwisit rin sa gobyerno rito sa Pinas yan, kaya siguro doon natatambay sa Martian. Nung makarating nga naman ako dito nakita ko, meron ako nakitang brother bear dito. Parehas kami ng tenga, parang bear. Ayan sinenyasan ko nga. Sumenyas din siya, hinawakan din niya. Nagtawanan nga kami, pero yun nga, sumenyas siya dahil nga hinawakan niya yung tiyan niya. Ay, alam na kung anong gagawin niya. Nagmadali na rin siya dyan. At sabi ko na nga lang sa kanya good luck, sana umabot siya sa finish line. Nung makarating nga ako dito sa Makati, nakita ko itong matangkad na babae na to. Alam niyo ba yung lahi na itong babae na to? Hindi ko alam kung anong lahi ito pero ang ganda ng kulay niya kahit maitim siya. Tapos yung buhok niya angas, kulot. Gusto ko yung ganyan buhok. Sana nung pinanganak ako, ganyan buhok. Kaso hindi, unat Kaya nga nung nakapagpahaba ako ng buhok noon, halos 6 na taon ako hindi nagpagupit talagang pinabraided ko siya. At nung tinanggal nga yung tali at least kahit paano naranasan ko maging kulot. Talagang literal kumulot. Pagdating nga dito, nakita ko si Moymoy, wala daw siyang klase kaya sumama siya sa papa niya mag-rise. At sabi ko nga kumapit siya mabuti dahil delikado dito sa Commonwealth Highway. Ito yung tinatawag na killer highway dito sa Commonwealth. Sa punto nga na to, nakita ko talaga yung tropa ko na to, hindi na naman nilagay yung plaka niya. Talagang hindi mawawala sa barkadaan yung isang pasaway, Wala naman sigurong masama kung ilalagay na lang yung plaka para wala nang abire sa biyahe, Ay nako talaga. At dahil nasira na naman yung araw ko sa pasaway na yun, eto, naisipan kong umuwi na lang at idaan kayo ulit dito sa UP dahil napakaganda talaga ng lugar na to. At dahil dyan, patugtog muna tayo.